Where do I begin? Mga kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Wendy. Lalabos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Sigurado ko ba? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Pero malabo yun. Imposible. Walang imposible kung pareho kayong willing. Yun nga ang problema eh. Siguradong hindi papayag si Wendy. Magtiwala ka sa akin, Basilio. Ako para sa kanya. Kaya ko siyang kumbinsihin. Hindi kasi biro ito, Kuya Crispin. Sino nagsasabing nagbibiro ako? Seryoso ako. Ewan ko pero... Basta pumayag ka na. Huwag mong palagpasin ang ibinibigay kong pagkakataon. Hindi naman ako tumututol pero marami tayong dapat isaalang-alang. Hindi ganun kasimpleng gusto mong mangyari. Alam kong komplikado at mahirap. Pero kung magtutulungan tayo, magagawa natin yun. At sa palagay mo ba, pakikipagtulungan sa atin ng girlfriend mo? It's a foolish idea. Magmumukha lang tayong mga siraulo. Sabi ko naman sa iyo, Basilio, akong bahala sa kanya. Subukin muna natin. Sa umpisa lang ito mahirap. Pero naniniwala akong magiging maayos din ang lahat. Ano ka mo? May brain cancer si Basilio? Oo. At may taring lang buhay niya. Sa dito, 6 months na lang itatagay niya. Ganun ba? Kumusta na siya? May pagkadesperado pa naman yung kapatid mo. Tama ka. Desperado nga siya. Kaya meron siyang desperate request. May hiningi siyang pabor. At gusto ko siyang pagbigyan. Kaya makikiusap ako sa iyo, Wendy. At sana, pumayag ka rin. Bakit? Ano bang pabor yun? Gusto kong maging masaya si Basilio sa mga huling araw ng buhay niya. Pero ano ang gusto niyang mangyari? Pwede bang siya munang proxy ko? Kahit pansamantala baka pwedeng siya munang boyfriend mo. Ano? Nahihibang ka na ba? Umayag ka sa gunong indecent proposal? Wendy, mahal na mahal kong kapatid ko. At hindi lang kami basta magkapatid. Dahil siya rin ang aking best friend. Alam mo yan. Kaya gusto mo akong kasangkapanin at gamitin? Di naman sa ganun. Sabihin na lang natin, para siyang isang kriminal na nahatulan ng kamatayan. At iyon ang kanyang huling kahilingan. Ang bigat naman ng kahilingan yung yun. Hindi pwedeng ganun. At isa pa, lalabas akong two-timer. Problema pa yun. Hindi ko naman maghihiwalay tayo. Ay nako, basta ayoko. Isa tong malaking katarantaduhan. Please, Wendy, pumayag ka na. Ayoko nga no way. Okay, mamili ka. Papayag ka sa proposal ko. O magbe-break na tayo. Matagal na rin kaming hindi nakikita ni Crispin, kaya wala akong alam. Pero mukhang malabo nga ang gusto niyang mangyari. Ay, imposible yun, Abner. Pero determinado si Crispin. Umayag ka na ba? Hindi pa ako nagdedesisyon. Pero pinagbantaan niya ako na makikipag-break daw siya sa akin kung hindi ako papayag. Ang hirap naman ang kalagayan mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Bahala na. Iisipin ko na lang na isang laro lang ang lahat ng ito.
If he wants to play this kind of game, di sige, makikipaglaro ako. Pero, dati naman sila magkaribal sa'yo, di ba? Nalilito ka pa nga noon dahil hindi mo alam kung sino ang pipiliin mo. Nasabi mo kasi noon may pagtingin ka rin kay Basilio, pero mas matimbang sa puso mo si Crispin. Kaya siya ang pinili mo. Pero nung maging boyfriend ko na si Crispin, kinalimutan ko ng lubusan si Basilio. Oh, tatanungin kita ngayon. May pagtingin ka pa rin ba kay Basilio? Ewan ko. Bahala na. Basta, gaya ng nasabi ko, sasakyan ko na lang ang kahibangan ni Crispin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Basilio, mukhang matamlay ka na naman. May problema ba? Sumasakit na naman po ko sa ulo ko. Napapadalas ang pag-atake ng migraine ko. Sigurado ka bang migraine lang yan? Yun pong sabi ng doktor nang magpa-check up ako. Kahit po itanong na pa kay Kuya Crispin. Anak, parang iba yung nakikita ko sa aura mo May kutob ako na may iba ka pang karamdaman. Mainit lang pong panahon ngayon kaya madalas sumumpong ang migraine ko. Kahit naman po kayo, Nay, hindi ba madalas din sumakit ang ulo nyo? Kasi high blood ako. Kaya normal na sa akin yun. Ikaw masyado ka pang bata para maramdaman mo yan. Maliban na lang kung may iba ka pang sakit. Kaya anak, tapatin mo nga ako. Ano ba talaga nangyayari sa iyo? O ano? Pumayag na ba si Wendy? Medyo hesitant pa siya. At ayoko siyang apurahin. Pero papayag yan. Hindi niya ako matatanggihan. Pero kuya, kung sakali, ano bang magiging arrangement nating tatlo? Sasabihin ko na lang sa'yo ang detalye. Paplansyahin ko pang mabuti. Pero alam ni Wendy, ikaw ang may kahilingan nun. At gusto kitang pagbigyan. Ano? Nakakahiya naman sa kanya. Mas maganda kasi yun. Para maawa siya sa'yo. Dahil lang sa awa, mahirap yun. Pero mas mahirap pa rin ang magpanggap. Mahal mo naman si Wendy, hindi pa? Kaya hindi mo kailangan magpanggap. Magpakatotoo ka na lang. Pero totoo din ba sa'yo na yun ang gusto mong mangyari? Siyempre naman. Ikaw ang nag-iisa kong kapatid. Mahal kita. Kaya gusto kitang maging masaya. Maraming salamat, kuya. Maraming beses mo nang pinatunayang isa kang tunay na kapatid. Pero paano pala si inay? Wala siyang dapat malaman. Hirap talaga ng ganito. Alam mo naman, hindi ako sinungaling No. Mahirap talaga. Pero itong nararapat. Dahil itong hinihingi ng pagkakataon. Alam kong walang lihim na hindi mapupunyag. Pero hayaan na lang nating tadhana ang maglantad ng katotohanan. Magka-office mate kayo ni Wendy. Kaya ni-expect kong magkukwento siya sa'yo. Kaya nga nagulat ako eh. Seryoso ka ba talaga? Gusto ko lang maging masaya si Basilio sa mga huling araw ng buhay niya. Hindi pa ba sapat na dahilan yun? Alam ko, Crispin. Saksi ako sa napakaganda niyong samahan. Pero paano naman siya magiging masaya kung pawang kasinungalingan lang ang lahat? Kahit naman papano, meron silang pagtingin sa isa't isa. At totoong kanilang nararamdaman. Hindi yun kasinungalingan. Walang problema kung pareho silang single.
Pero ikaw ang boyfriend ni Wendy. Ano palagay mo sa kanya? Sapatos na pwede mong ipahiram sa kapatid mo? Bahala ka kung anong gusto mong isipin, Abner. Basta gagawin ko ito para sa aking kapatid. Konting panahon na lang kami magsasama. Kaya gusto kong ipaubaya sa kanya ang kaligayahang kanyang inaasam-asam. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Salamat, pumayag ka. Alam ko namang hindi mo ako tatanggihan. Mahal kita, Crispin. Kaya lahat ng mga mahal mo sa buhay ay mahal ko na rin. Parang ina na rin ang turing ko sa nanay mo. At kapatid na rin ang turing ko kay Basilio. Mabuti kung ganun. Pero, ano ngayong gagawin natin? Paano tayo mag-uumpisa? Palabasin na lang nating nawala na ako ng panahon sa'yo. Kaya nagkalabuan na tayo. Tapos, kay Basilio ka nagsusumbong hanggang mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Para naman mayroon tayong ipaliliwanag sa mga tao sa paligid natin. Pagkatapos, ano pang ibang gagawin namin? Siyempre, magde-date kayo ni Basilio, mamamasyal, kakain sa labas, manonood ng sine. Basta sikapin mong maging masaya siya sa inyong bonding moments. Parang ang hirap naman ito, Crispin. Scripted kasi. Pwede niya namang totohanin eh. Pwede niyong gawin yung ginagawa natin. Anong ibig mong sabihin? Pwede kami mag-holding hands, magyakapan at maghalikan? Bahala na. Basta kung saan siya masaya. At sa palagay mo, magiging masaya ako sa ganung setup? Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Wendy. Just enjoy sa other's company. Hindi ko kayo didiktahan ang dapat yung gawin. Pero bibigyan ko kayo ng kalayaan na gawin kung anong ginagawa ng magkasintahan. Siguruhin mo lang na alam mo talaga yung ginagawa mo, ha? Wala eh, napasubo na ako. Kaya papangatawanan ko na lang. After all, pansamantala lang naman to eh. Sige, bahala ka. Pinasok mo yan, kaya dapat alam mo rin kung paano ka lalabas, ha? Ay, bahala na. Iisipin ko na lang na panibago tong adventure para exciting. Sa bagay, big challenge yan. Dahil dyan mo masusubok kung meron kang talent na mamangka sa 2 ilog. Bah, mahirap kayo yun. Scripted naman ang lahat eh. Kaya wala akong dapat ikabahala. At ginagawa ko lang ang pabor ng isang taong malapit ng lisanin ng mundong ito. Nag-usap na ba kayo ni Basilio? Ayun na nga eh, magkikita pa lang kami bukas. Ganun ba? Eddie, good luck na lang sa iyong new adventure. Kumusta ka na? Heto, I'm fine and okay. Pakiramdam ko wala akong sakit. Talaga lang, ha? Oo. Parang ang ikaw ang gamot sa karamdaman ko. Corny mo. Dati pa naman eh. Pero ikaw, kumusta ka na? Hindi ka ba nape-pressure sa kahilingan ko? Sabihin mo kung napipilitan ka lang. Hindi, okay lang. Naiintindihan kita, pero huwag ka munang umasa dahil hindi kita mabibigyan ng garantiya. But to be honest with you, namiss din naman kita eh. Wow, how sweet naman. Biglang lumuksong puso ko. Sana nga, maging totoong lahat.
I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Paano pala tayo mag-uumpisa? Ewan ko. Wala naman kasing sinabing detalye si Kuya Crispin eh. Pero kung okay sa'yo, di mag-practice muna tayo. Ha? Paanong practice? Parang kinakabahan naman ako. Just be yourself, Wendy. Hindi mo kailangan magpanggap. Pero yun mismo yung gagawin natin, di ba? Magpapanggap tayo magjowa. Pero sige, pipilitin kong magpakatotoo kahit naman papaano eh. Magaan yung loob ko sa'yo eh. At sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na mapasaya ka sa mga sandaling magkasama tayo. Salamat, Wendy. Maraming salamat. Oh, bakit bigla kang nalulungkot dyan? At parang naiiyak ka na. Hindi ako nalulungkot. Gusto ko lang maiyak dahil masaya ako. Ang babaw naman ng kaligayahan mo. Wala pa nga akong ginagawa eh. Siguro nga, mababaw ako. Pero yun talaga nararamdaman ko. Di lalo na siguro kung totoo ng lahat ng ito. Pero paano nga mangyayari yun? Anong gagawin natin? Siya nga pala, may nabanggit ka kanina. Ano ba yung tinutukoy mong dapat nating i-practice? Gusto mo na kitang tanungin. Ano bang pwede at hindi ko pwedeng gawin? Meron ka bang rules na dapat kong sundin? Actually, naisip ko na yan eh. Naitanong ko na yun sa sarili ko kung ano nga ba yung mga bawal at hindi bawal. Kung holding hands lang, sige, okay sa akin yun, pero hanggang dun lang muna. Kung ganon, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Aba, ang bilis mo naman. Sasabi mo lang, di ba? Pero kung ayaw mo, okay lang, hindi kita pipilitin. Okay, fine. No problem. Sige, hawakan mo ang aking mga kamay. Ano? Kumusta lang pagkikita niya? So far, so good, Kuya. Ang saya-saya ko. Talaga? Di ayos. Ano ba ginawa niya? Kumain lang at nagkwentuhan habang... Habang ano? Habang kami magka-holding hands. Talaga? Very good. Magandang umpisa yan. Okay lang ba sa'yo? Siyempre. Walang problema. Yun nga ang gusto ko eh. Pero nakukonsensya pa rin ako eh. Parang hindi ko kaya. Kahit kasi hindi mo sabihin, alam ko nasasaktan ka rin eh. Pansamantala lang ito, Basilio. Kaya huwag mo akong intindihan. Ang pagtuunan mo ng pansin ay kung paano mo mapapasaya si Wendy. Naman, ate. Ibig mong sabihin, kayo na? Hindi pa namin na-formalize yung bagay na yun. Pero ikaw na rin ang nagsabi na sa halos sa buong oras na magkasama kayo, lagi kayong magka-holding hands. And so what? Di naman big deal yun sa akin eh. Pero, ano naman ang naramdaman mo? Kinilig ka ba? Medyo. Naku, Ate Wendy, delikado yan. Paano kung magkatotoo yung pagkukunwari ninyo? Tsaka paano kung mahulog ang loob ninyo sa isa't isa? Hindi mangyayari yun. Dahil pareho naming alam na scripted lang ang lahat. Ang dami na kaya mga artista ang nagkatuluyan kahit pa scripted ang kanilang mga ginagawa. Nadja, hindi ako artista, no? At isa pa, maliit na bagay lang yan, kaya wag mo nang palakihin pa. Oo, tama ka. Sa ngayon, maliit na bagay pa lang. Paano kung lumaki yun? O, anong gagawin mo?
begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Mukhang dumadalang na yata yung pagkikita natin, ah. Sorry, masyado akong busy ngayon eh. Kasi nagkasabay-sabay ang mga project namin. Sa tingin ko nga, mukhang haggard na haggard ka at pumapayat ka na rin. Marami akong trabaho eh. Sa katunayan, kulang ako sa tulog. Puyat nga ako ngayon eh. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Paano kung magkasakit ka rin katulad ng kapatid mo? Don't worry. Kaya ko ang sarili ko. At isa pa, para din ito sa kinabukasan natin. Siya nga pala, baka next month na ulit tayo makita. Ha? Bakit? May uumpisan kaming bagong project sa Pampanga. At kailangan tutukan ko yun. Sigurado ka, ha? Baka naman ibang klaseng project na yung pinagkakaabalahan mo. Pinagdududahan mo na ba ako? Hindi naman sa ganun, Crispin, pero... Wendy, mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. Kaya please lang, magtiwala ka sa akin. Magiging busy raw masyado ang kapatid mo. Nabanggit nga niya sa akin dahil may bago na naman silang project. Mahirap talagang maging foreman dahil kailangan nakamonitor siya sa mga tauhan niya. Lagi naman siyang busy, di ba? Pero sa pagkakataong ito ay matagal din kami hindi magkikita. Kaya hindi ako sanay. Don't worry. Nandito naman ako eh. Gagampanan ko ng maayos ang aking pagiging super proxy. Kung sa bagay, mabuti na rin na meron tayong ganitong setup. At least, hindi ako gaanong malulungkot, di ba? May tatanong ako sa'yo. Okay ka naman talaga sa agreement natin ni na Kuya? Nag-usap kami ng matino at nakipagkasundo ko sa kanya at ganun din sa'yo. Kaya paninindigan ko yun. Pero masaya ka naman ba? Ano bang nararamdaman mo sa mga sandaling ito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magaan ang loob ko sa'yo. At na-enjoy ko yung company mo. Kaya susunod na lang ako sa agos ng kapalaran. Pangako, Wendy. I will try all my best para maging masaya ka. Sabihin na lang natin itong huling misyon ko sa ibabaw ng mundo. Ang makapagpaligay ng tao. At siyempre, gusto ko rin namang maging masaya. Ako rin, Basilio. Promise, I will do my best para maging happy ending ang huling kabanata ng buhay mo. Basilio, abay, 2 linggo ko nang hindi nakikita yung kapatid mo. Nagpaalam naman po sa inyo, di ba? Oh. Mahigit 1 buwan po siyang mag-i-stay sa Pampanga dahil naroon ang trabaho niya. Oo, alam ko yun. Kaya lang nakakapanibago. Masanay na po kayo. Kailangan po niyang magsumikap para sa kinabukasan nila ni Wendy. Oy, matagal na rin kaming hindi nagkakakwentuhan. Kumusta na ba siya? Sige po, Inay, baka next week isama ko siya rito. Oy, sige, oo. Naku, namimiss ko na rin yung aking mamanugangin. Kaya, aray. Bakit? Bakit pahawa ka na naman sa ulo mo? Umaatake na naman pong migraine ko. Ha? Uy, iba na talaga ako tumpuan na ka. Kinakabahan na ako. Ay, hindi ako naniniwalang migraine lang yan. Okay lang po ako na Ha? mawawala rin ito in 15 minutes kaya huwag po ninyo akong alalahanin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story.
about the love she gives to me. Pasensya ka na kung ngayon lang kita nabisita, Basilio. Kami nga ni Crispin, madalang na rin magkita eh. Okay lang yun. Nagpapasalamat nga ako dahil pinasyalan mo ako. Okay, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Siyempre, hindi okay. Dahil alam mo naman ang kalagayan ko. Pero sa kabila nun, sinisikap ko pa rin maging masaya. Kitang-kita sa mukha mo. Parang wala kang sakit. Siyempre, inspired ako. Kaya may sapat akong dahilan para maging masaya. Ilang araw ko na siyang hindi makontak, tapos hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Wala rin siyang sagot sa mga message ko sa messenger niya dahil lagi siyang naka-offline. Nakaka-bad trip naman. Ate, ano ba yan? Bakit nakasambakol yung mukha mo? Naiinis kasi ako dahil ilang araw ko nang hindi makontak si Crispin. Very busy lang siguro. Alam mo, lagi naman siyang busy kahit noon pa. Pero ngayon lang talaga kami nawalan ng communication ng ganito katagal. Problema ba yun? Meron ka namang reserbang gulong, di ba? Andiyan naman si Basilio. Kaya tuloy ang ikot ng love life mo. Dumating ka pa. Ano ka ba? Ang layo ng biyahe ko para lang makita ka. Tapos init ng ulong sasalubong mo sa akin. Ang tagal mo kasing nawala. Tapos mag-iisang linggo kang hindi nagpaparamdam. Binabaliwala mo na ako. Ano ba problema? Andiyan naman si Basilio, di ba? Ah, ganon. Gusto mong totohanin ang palabas natin? Don't dare me, Crispin, dahil magsisisi ka. Ano ba gusto mo mangyari? Ikaw, ano bang gusto mo? Huwag mo akong hahamunin, Crispin, dahil hindi kita uurungan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. O ano? Sabihin mo lang kung anong sunod na dapat mangyari. Game ako. After all, ikaw naman ang direktor at scriptwriter ng ating palabas, kaya ikaw ang masusunod. Artista lang ako. At gagampanan ko lang ng maayos ang aking role. Ang dami mo na mong sinabi. Yun naman yung totoo, di ba? Ikaw ang may pakana nito at okay lang sa akin kung gusto mong totohanin ang lahat. Hindi natin kailangan humantong sa ganito. Wala namang problema eh. Anong wala? Sinasadya mo na eh. Pinagmumukha mo akong tanga. Masyado ka lang sigurong demanding. Of course I do. Kailangan ko maging demanding dahil malaki ang iyong pagkukulang. Wow, grabe ka. Napakaliit na bagay, pinalalaki mo. Ha? So ako pa ngayon ang may kasalanan? Ganun ba? Ano pa nangyayari sa'yo? Eh, hindi ka naman dating ganyan ah. Alam mo, ako ang dapat nagtatanong sa'yo niyan eh. Alam mo, Crispin, ikaw ang unang nagbago at hindi ako. Nagkakaganito lang ako dahil ganyan ka. Wendy, ano ka ba? Para kang bata. Ang arte mo. Okay, fine. Ako na yung mali, kaya ako na yung mag-a-apologize. I'm sorry sa mga pagkukulang ko, ha? I'm sorry kung ini-ignore kita. I'm sorry kung busy ako at nawalan ako ng panahon sa'yo, ha? Wow! Ang husay ng acting mo. Very good. Ang galing ng lines mo. Parang tunay. Sinusunod ko lang ang nakasulat sa ginawa mong script, Crispin. At huwag mo akong sisisihin kung balang araw ay maging true to life na ang pinapagawa mo sa akin. Nay,
Oh. May ibibigay ako sa inyo. Ha? Eto, kunin nyo. Aba, mukhang cellphone ang laman nitong box, ah. Opo. Mas malaki po yan. Ha? Kasi, nagrereklamo na kayo sa luma niyong cellphone, eh. Dahil maliit yung screen. Nahihirapan ho kayo magbasa. Hindi mo na ako kailangang ibili ng bago. Napagtsatsagaan ko naman yung dati. Tsaka sayang naman yung binili mo rito. Dahil pwede mo yung ilaan sa iba. Si Wendy dapat ang priority mo. Uy, nga pala. Wala pa ba kayong planong magpakasal? Kaya nga po ako nagtatrabaho ng gusto dahil pinaghahandaan ko ang bagay na yan. Aba anak, bilis-bilisan mo. Ako'y matanda na. Gusto ko naman makita na yung magiging apo ko. Kahit naman po ako, inay. Masasabik na rin po akong magkaroon ng pamilya. Pero gaya po ng nasabi ko, kailangan paghandaan ko mabuti yan. Teka anak, maiba ako. May itatanong sana ako sa'yo tungkol sa kapatid mo. Kasi napapansin ko, ha? Padalas yung pagsakit ng kanyang ulo. Wala po yun, inay. Oh, Normal po yun sa taong merong migraine. sigurado ka ba? Hmm. Wala ba talaga kayong inililihim sa akin? Babalik na ako bukas sa Pampanga. Kaya ikaw na muna ang bahala kay Wendy. Alis ka nang hindi man lang nakikipag-ayos sa kanya? Wala yan. Sa 2 taon namin mag-steady, ilang beses na rin kami nag-away. Palilipasin ko muna yung init ng kanyang ulo. Kuya, nakukonsensya na ako eh. Baka tuluyan kayong magka-break nang dahil sa akin. Hindi naman ikaw yung pinag-aawayan namin eh. Masyado lang talaga akong naging abala at nawala ng panahon sa kanya. Kaya ikaw na munang magpuno ng aking pagkukulang. Iyon naman ang gusto mo, hindi ba? Oo naman. Sa totoo lang, ang saya-saya ko talaga. Kaya nga samantalayin mo ang pagkakataon para maging lubos sa iyong kasiyahan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Grabe siya. Grabe siya. Umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Malapit na talaga ako mapikon sa kanya. Pasensya mo na si kuya. Inuubos niya talaga yung pasensya ko eh. Para kasing nananadya na siya. Para namang hindi mo siya kilala. Yun na nga, Basilio eh. Kilala ko na siya. Hindi siya ganun. Tuwing mag-aaway kami, hindi niya pinapatagal. Nakikipag-ayos kagad siya sa akin. Alam mo, nagdududa na tuloy ako sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Basta, may kutob akong may iba na siya. Naku, masyado ka naman yatang advanced mag-isip. Hayaan mo na lang muna siya. Don't worry. Nandito naman ako to comfort you. Salamat, Basilio ah. Nawawala yung pagkapatrip ko dahil nandyan ka. Dahil mahal kita, Wendy. Alam mo yan. Kahit naman paano, mahal rin kita eh. Yun nga lang. Yun nga lang, mas mahal mo si kuya, di ba? Okay lang yun dahil noon pa... sakit. Basilio? Ano nangyayari sa'yo? Sakit ng ulo ko. Basilio? Parang mabibiyak. Mabuti naman at napasyal ka rito, Wendy. Sabi po kasi nitong si Basilio ay namimiss niya na raw po ako. Oo, Nay, kaya isinama ko siya rito. Sige, maiwan ko muna kayo. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Masakit pa rin kasi ulo ko eh. Hindi ko na gustong nangyayari kay Basilio. Masanay na po kayo. Ganyan lang po talaga ang migraine. Pasumpong-sumpong. Lalo na po kapag mainit po yung panahon. Kanina nga lang po, sinumpong na naman siya. Parehong-pareho ang sinasabi ninyong tatlo ni na Crispin. Parang pinagkakaisa ninyo ako, ha?
Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, malakas ang kutob ko. Meron kayong itinatago sa akin. Kumusta na ang babae mahaba ang buhok? Ay, eto, malapit nang makalbo dahil sa konsumisyon. Bakit? Namumblema ka ba kay Basilio? Hindi siya nagpapasakit ng ulo ko, kundi si Crispin. Nananadya na kasi siya. O, dalawa naman ang jowa mo, di ba? Para lang TV yan. Kapag hindi mo gusto ang palabas, di, ilipat mo ng channel. Okay naman si Basilio, di ba? Actually, parang mas kampante na nga ako sa kanya. At nabubwisit na ako kay Crispin. Uy, nai-inlove na siya kay Basilio. Dati na akong in love sa kanya, no? Nagkataon lang na mas mahal ko si Crispin. O, pero ngayon, sino na sa kanila mas mahal mo? Ay, ewan ko ba, Abner? Parang gusto ko nang mabaliw. Ikaw pa naman na magkaroon ng isang Crispin at isang Basilio. Nakakabaliw nga yan. Baka isang araw, makita lang kitang naglalakad sa kalsada. Nagsasalita mag-isa. Paulit-ulit na sinasambit. Crispin, Basilio, mga jowa ko. Nasaan na kayo? Alam mo, siraulo ka rin, Abner, eh. Ang galing mo mang asar, no? So, kunwari ka pa. If ano, kilig na kilig ka dahil ang pakiramdam mo, lalong humahaba ang hair mo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Kakailang tawag na si Wendy. Pero hindi ko sinasagot. Marahil nakakalata na siya. Mahirap para sa aking sadyaing hindi siya pansinin. Pero kailangan ko itong gawin para magkalapit sila ni Basilio. Saka ko nalang ipaliliwanag ang lahat. Tumatawag na naman siya. Sige na nga, sasagutin ko na. Hello? Ano ba? Kanina ka pa. Nakaka-istorbo ka na. Ganon. Istorbo na pala ako sa'yo ngayon. Hindi mo ba naririnig? Narito ako sa construction site. Busy kaming lahat dito. Kaya huwag mo kong istorbohin. Okay, fine. Simula ngayon, wala nang mang-iistorbo sa'yo, kaya bahala ka na sa buhay mo. Ano ibig mo sabihin? Ano gusto mo mangyari? Here we go again. Sabi ko naman sa'yo eh. Huwag mo na akong hahamunin dahil hindi ako natatakot. Kung gusto mong makipag-break, hindi kita pipigilan. Ikaw ang may sabi niyan. E di sige, break na tayo. Gabi na, kuya. Bakit biglaan yata ang pag-uwi mo? Matutulog na ako dito. Babalik din ako bukas sa site. Gusto lang kitang kausapin ng masinsinan. Ano ba? Anong pag-uusapan natin? May sinabi na ba sa'yo si Wendy? Kamakalawa pa kami huling nagkita. Ano ba yun? Break na kami. Kanina lang. Ano? Bakit? Ano nangyari? Tinawagan niya ako. Nagkaroon kami ng pagtatalo. At yun nga. Humantong sa breakup yung away namin. Nakakalungkot naman. Ano bang maitutulong ko para magkaayos kayo? Di na kailangan, Basilio. Basta ikaw na munang bahala sa kanya. Saka na lang uli kami mag-uusap. Kuya Crispin, hindi mo ito pwedeng baliwalain. Sabi ko naman sa'yo, aayusin ko na ito balang araw. Mas okay nga ang nangyari eh. Dahil masasolo mo na si Wendy. Ayoko na. Tigilan na natin ito. Nakukonsensya na ako eh. Wala kang kasalanan.
Kaya hindi ka dapat makonsensya. Pero kuya, dapat... Basta umayong ka na lang sa idinidikta ng pagkakataon. At huwag na huwag mong sasabihin sa kanya na nag-usap na tayo. Bigla ka napasugod, Wendy. May problema ba? Pasensya ka na kung hindi ako nag-abiso, ha. Nasaan yung nanay mo? Nagsimba sa Quiapo. Kaalis lang niya. Ano ba sadya mo? Biglaan kasi. Hindi ko to inaasahan, eh. Ang alin? Ano ba talagang problema? Basilio, break na kami ni Crispin. Ha? Kailan pa? Kahapon lang. Tinawagan ko siya at nag-away kami. Tapos ayun, nag-break kami. Ganun ba? Huwag mo nang intindihin yun. Magkakaayos din kayo. Sana nga. Pero mukhang malabo na eh. Ilang beses na kami nag-away. At ngayon lang nangyari yung ganito. Huwag kang mag-alala. Narito naman ako eh. For the meantime, ako munang gagawa ng obligasyong hindi magampanan ni Kuya. Maraming salamat, Basilio, ha. Pinapagaan mo talaga yung kalooban ko. Pwede mo ba akong yakapin? Sure. I love you, Wendy. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Naging mapangas ako. Okay lang. Narito na to kaya panindigan na lang natin. Ha? Siya rin naman nagdagsabing malaya nating magagawa yung gusto nating gawin. At isa pa, break na kami kaya wala naman sigurong masama sa ginagawa natin, di ba? Ha? I'm so lonely and desperate kaya bahala ka na. Hindi ako tututol sa anumang gusto mong mangyari sa mga sandaling ito. Huwag mo sabihin yan. At baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ikaw, bahala ka. Ha? Basta, sa mga sandaling ito, wala na ako sa sarili ko. At para akong maalon na tinatangay ng hangin patungo sa walang kasiguraduhang lugar. Wendy. Kung sa langit ako makakarating, edi salamat. At okay lang kung sa impyerno ako mapapadpad. Wala na akong pakialam. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. I'm sorry, Wendy. Patawarin mo ko. Bakit ka nagsasorry? Ano bang kasalanan mo? Hindi kasi ako naging gentleman. Naging mapanghas at marupok ako. Sinamantala kong kahinaan mo. Pareho lang tayong naging marupok. Kung tutuusin nga, parang ako pa yung nagtulak sa'yo para mahulog sa tukso. Kahit na, naging mapagsamantala pa rin ako. Sana pinigilan kong sarili ko dahil yun ang tama at dapat kong gawin. Hindi mo naman ako pinuwersa, di ba? Kung ano man ang namagitan at nang nangyari sa atin, pareho nating ginusto yun. Ha? Wala ka bang pinagsisisihan? Tapos na, Basilio. Nangyari na. At walang mababago kahit magsisi ako. Pero ramdam ko naman na ang saya ng sandaling to na magkanaig tayo. Kung ganun, ibig bang sabihin, mahal mo na ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit noon pa, may pagtingin na ako sa'yo. Nagkataon lang na mas matimbang sa puso ko si Crispin kaya siya ang pinili ko. Pero ngayon, sinong mas matimbang sa amin? Hindi ko yan masasagot dahil nga magulo pa yung isip ko.
Ano ngayon ang gagawin natin? Sasabihin ba natin ito kay Kuya Crispin? Bahala ka na. Hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Sa iba mo pang katanungan, hindi kasi normal ang takbo ng isip ko ngayon eh. I am so desperate and confused. Maging ako, naguguluhan na rin dahil hindi ko rin alam ang pinakamainam na dapat gawin. Pero may isang bagay akong titiyakin sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita, Wendy. Alam mo yan. Maraming salamat sa iyong pagmamahala. Pero, paano kung wala ka na? Sino ngayon ang aking sasandalan? Oh my God! I can't believe it! Huwag mo naman sana mamasamay na sasabihin ko, Ate Wendy, ha? Pero, sa totoo lang, may kalandian ko. Okay lang, Nadja. Hindi na kita masisisi kung ganyan yung tingin mo sa akin. I'm sorry, Ate. Pero hindi naman talaga ka nais-nais yung ginawa mo. Alam ko naman yun. Aminado naman ako sa aking pagkakamali. Masyado na lang akong nasaktan at desperado kaya naging marupok ako. Ano ngayon ang plano mo? Patuloy ka pa rin bang makikipaglandian kay Basilio? Grabe ka ha. Landian talaga yung term na ginamit mo. Bakit? Ano ba tingin mo sa relasyon ninyo ni Basilio? Don't tell me na legit ang inyong pagmamahalan. Ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na isa lang yung adventure. At kung nasarapan ka, di wow, sana all. Nangaasar ka ba? Hindi naman. Pinaparealize ko lang sa'yo na isang malaking kagagahan ang isinakay mo sa iyong adventure. Hindi ko dapat ilihim kay Kuya ang nangyari sa amin ni Wendy. Pero paano ko naman ipagtatapos sa kanyang katotohanan? Siguradong masasaktan siya. Uy, tumatawag si Kuya. Hello, Kuya. Kumusta ka na? Malalim na gabi pero gising ka pa. Ikaw, bakit gising ka pa rin? Hindi kasi ako makatulog eh. Dahil lagi mong iniisip si Wendy? Ganun na nga. Pero kampante naman ako dahil nandyan ka. Alam ko, hindi mo siya papabayaan. At malaking tiwala ako sa'yo. Kung alam mo lang, Kuya, sinira akong tiwala mo. Oh, bakit natahimik ka? May problema pa? Wala, Kuya. Everything is all right. Salamat naman kung gano'n. Basta alagaan mong mabuti si Wendy, ha? Huwag mo siya bibigyan ng sakit ng ulo. Katulad ng ginawa ko. Oo, Kuya. Hindi mo na kailangan sabihin pa yan dahil yun naman talagang gagawin ko. Aalagaan ko siya at iingatan. Mahal na mahal ko si Wendy at hindi ko siya sasaktan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Masyado naman yatang mabilis ang pangyayari. Nag-break kayo ni Crispin, tapos kinabukasan lang may kapalit na agad siya. At may nangyari pa sa inyo. Hindi ko rin inaasahan yun. Masyado talaga mabilis yung pangyayari. It was a desperate action dahil nagre-rebelde ang iyong kalooban. Ganun na nga. Wala ako sa katinuan ng mga sandaling yun. Pero ngayon, matino ka na ba? Na-realize mo na ba na isang kahibangan ang namagitan sa inyo ni Basilio? Ay, mas naguguluhan ako ngayon dahil ang dami kong iniisip. Oh, ngayon, masaya ka na ba? Aaminin ko.
nag-enjoy ako sa nangyari sa amin pero hindi ko masabing masaya ako dahil wala akong peace of mind. Kung ganun, nakukonsensya ka. Dahil ang pakiramdam mo, pinagtaksilan mo si Crispin. Alam mo, Abner, kaya ko namang i-justify yun dahil break na kami ni Crispin, no? Pero kahit sa ang anggulo ko tignan, mali pa rin eh. Maling-mali ang nangyari sa amin ni Basilio. Ano ngayon sa palagay mo ang dapat gawin para maituwid mo ang iyong pagkakamali? Ay, yan nga mismo yung pinag-iisipan ko eh. Hindi na ako umaasang magkakabalikan pa kami ni Crispin. Alam kong malabo na yun. Pero hindi rin kaaya-aya kung makikipagmabutihan ako kay Basilio. Pero paano kung magbunga ang namagit na sa inyo? Ano ang gagawin mo? Tumawag sa akin si Kuya Crispin. Kinukumusta ka? Anong sabi mo? Pinagtapat mo ba yung nangyari? Hindi ko kayang sabihin dahil sigurado masasaktan siya. Ay, mas lalo siyang masasaktan kung sa iba niya malalaman. Tama ka. Hindi natin yung pwedeng ilihim sa kanya. Kaya maghihintay ako ng magandang timing. Kung po pwede nga lang eh. Ako nang magsasabi sa kanya. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ihintayin mo ba si Kuyang siya ang unang magparamdam sa'yo? O ikaw na mismo gagawa ng unang hakbang para magkaayos kayo? Sa palagay mo ba posible pa yun? Oo naman. Kilala ko si Kuya. Babait siya at malawak ang kanyang pangunawa. Ewan ko, Basilio. Ang pakiramdam ko ngayon, parang naghihintay ako na isang bomba na biglang sasabog sa aking harapan. Basilio, hindi ba tapos yung project ng kuya mo sa Pampanga? Patapos na po. Ilang araw na lang. Sana naman hindi mo na siya tumanggap ng bagong project. Para makasama natin siya ng mas matagal. Nay, hindi naman po siyang nagpapasaron dahil foreman lang siya. Desisyon po yun ng kontraktor ang siyang masusunod kung saan at kung kailan ang kanilang next project. Pwede magbakasyon muna siya. Masyado niyang sinusubsob ang kanyang sarili sa trabaho. Sige ho, kukumbinsihin ko siyang magpahinga muna. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Ang bilis ng panahon. Mahigit 2 buwan na kayong break ni Crispin. Oo nga eh. Parang kailan lang. O ano, mahal mo pa ba siya? Walang nabago sa damdamin ko para sa kanya. Kung ganon, may bala ka pa rin bang makipagbalikan sa kanya? Malabo na yun, Nadja. Dahil... Ano nangyayari sa'yo? Dumating na, Nadja. Dumating na yung sandaling pinangangambahan ko. Anong ibig mo sabihin? Don't tell me! Buntis ka! Oh, napadalaw ka? May sadya ka ba kay ate? Absent kasi siya kanina. Tapos hindi siya nagre-reply sa text ko. Hindi ko rin siya makontak. Inventory namin ngayon. Importanteng naroon siya. Kaya nag-worry ako kung bakit siya umabsent. Natutulog si ate eh. Masama ang pakiramdam niya. Ganun ba? May sakit ba siya? Wala naman. Kailangan lang talaga niya magpahinga.
May alam ka na ba? May sinabi na ba si ate sa'yo? Wala pa naman. Bakit? Ano ba nangyari sa ate mo? Totoo bang sinasabi mo? Oo. 2 buwan na akong buntis at ikaw ang ama nitong dinadala ko. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi kita pababayaan. At sisikapin kong bigyan kayo ng magandang bukas. Huwag kang mangako ng isang bagay na hindi mo naman kayang tuparin. May isa akong salita. At kaya ko yung panindigan. Kahit bukas din, handa kitang pakasalan. At ano ang kasunod? Iiwan mo ako dahil lilisanin mo rin mundong to? Paano mo ba matutupad yung mga pangako mo kung patay ka na? Hindi mo kasi alam kaya ipagtatapat ko ng katotohanan. Anong katotohanan ang tinutukoy mo? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Sabihin mo sa akin, Basilio. Anong katotohanan ang tinutukoy mo? Wendy, hindi ako ang mawawala sa mundong ito, kundi si Kuya Crispin. Ano? Hindi kita maintindihan, kaya pwede bang diretsahin mo na ako? Hindi ako kundi si Kuya Crispin. Siyang may cancer at may taning ang buhay. Hindi. Hindi totoo yan. Yun ang totoo. Wendy, meron siyang colon cancer at nasa critical stage na siya. Sa katunayan, nasa ospital siya ngayon. Ha? Saang ospital? Samahan mo ako! Gusto ko siyang makita! Bakit, Crispin? Bakit ka naglihim sa akin, ha? Patawarin mo ako, Wendy. Hindi ko kasi kaya. Hindi ko magawang magpaalam dahil lilisanin ko na ang mundong ito. Ayokong masaktan ka. Pero, Crispin, yun pa rin yung mangyayari. Iiwan mo pa rin ako. At alam mo ba kung gano'n yun kasakit sa akin? Ngayon pa lang, parang dinudurog na yung puso ko habang pinagmamasdan kita na ganyan yung kalagayan mo. Yun na nga eh. Hanggat maaari, ayokong masaksiyan mong paghihirap ko. Kaya nga ako na mismong gumawa ng paraan para magkahiwalay tayo. At least, mas madali mong matatanggap ang paglisang ko. Kaya ba niloko mo ko? Pinalabas mong si Basilio ang may sakit? Ipinaubaya mo ko sa kanya ng gano'n na lang? Ano bang palagay mo sa akin, ha? Isang laruan na basta mo na lang kayang ipamigay? Ganun lang ba yung halaga ko sa'yo? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal kita. At ayokong maiwan kang mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit ko pinakiusapan si Basilio. Gusto kong siya ang magpatuloy ng obligasyong hindi ko na magkakampanan. Pero mali pa rin yung ginawa mo, Crispin. Dahil ipinagkait mo sa akin yung katotohanan. Ipinagkait mo sa akin ang pagkakataong makasama ka at alagaan ka sa mga huling araw ng buhay mo. Dahil ayoko nang magdagdag pa ng alaalang dapat mo rin kalimutan. Mas mahirap at mas masakit yun. Oo, mas masakit pero mas gugustuhin ko pa rin yun. Ang bawat sandali ay mahalaga.
At malaking panahon ng iyong sinayang. Ang daya mo, Crispin! You're so unfair! Kaya patawarin po ko, Wendy. Patawarin po ko. Ang buong akala ko, mahal mo ko. Manloloko ka rin pala. Yun kasi ang pakiusap sa akin ni Kuya Crispin. Pero alam mong mali, di ba? Bakit ka pa pumayag? At anong tama? Ang tumutol ako? Paano, Wendy? Paano ko tatanggihan ang pakiusap at pagsusumamo ng isang taong malapit ng mamatay? Ang sabihin mo, mapagsamantala ka talaga. Sinamantala mo yung pagkakataong maaangkin mo ko ng lubusan. At congratulations! Dahil nagtagumpay ka. Wendy, wala akong masamang intensyon. Nagkataon lang na pumabor sa akin ang kahilingan ni Kuya. Yun na nga eh. Alam mong pabor sa'yo kaya pumayag ka. You're so selfish. Alam mo ba yun? Of course not. Alam ng Diyos na malinis ang aking motibo. Ginawa ko yun, hindi lang para sa'yo kundi para sa kapatid ko. Nagpanggap kayo. Pinagkaisahan at nilinlang niyo ko. Yun ba yung sinasabi mong malinis na motibo? Oo na. Ako nang mali. Ako may kasalanan. Pero sana naman mapatawad mo ko. Hindi naman mababago ang sitwasyon kahit pa paulit-ulit mo akong sisihin. Tama ka. Hindi ko na mababago pa ang sitwasyon. At iyon pa ang isang masakit. Dahil wala akong magawa. Wala tayong ibang magagawa kundi tanggapin ng maluwag sa dibdib ang masaklap na katotohanan. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mahal kita. At hindi kita pababayaan, lalo na kapag nawala na si Kuya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Ang bunga kala ko. Si Basilio may malubhang karamdaman. Ikaw pala yun. Patawarin ako, Nay, kung naglihim ako sa inyo. Inaalala ko lang pong kalagayan niyo. Saka masyado niyong dibdibin at takihin kayo sa puso. Yun na nga, anak. May pakiramdam ko parang mas mauna pa akong mababaon sa hukay. Please naman, Nay. Kalmahin niyo ang sarili niyo. Paano ako magiging kalmado? Alam mo ba, kung gaano kahirap ang makita kang parang kandila na unti-unti nauupos. Sa totoo lang po, ayoko pang mamaalam. Naku. Dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Pero anong magagawa ko? Itong itinakda ng Diyos. Masakit isipin pero kailangan kong tanggapin hanggang dito na lang ako. Kaya sana naman po, ganun din kayo. Ewan ko, Crispin. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang mawala ng isang mabait at ulirang anak. Kaya niyo yan, Nay. Dahil tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Kahit wala na ako. Hindi ko na masisisi si Crispin, ate. Sinadya niyang lumayo ang kalooban mo sa kanya. Yun ang ginawa niyang dahilan para magkahiwalay kayo. At sa ganung sitwasyon, mas madali mo matatanggap ang pagkawala niya. Kahit pa anong sitwasyon, hindi magiging madaling tanggaping mawawala na si Crispin. Oo nga.
Pero isipin mo na lang ang kanyang nararamdaman. Mas magiging masaya siya sa kanyang paglisan kung matutupad ang kanyang kagustuhan. At isa pa, wala ka rin naman ibang pupuntahan. After all, si Basilio pa rin ang ama ng iyong tinadala. Tama ka. Wala akong ibang magagawa kundi ang umayon sa agos ng kapalaran. Nangangahulugan ba yan na nakahanda kang pakasalan si Basilio? Ayoko munang isipin ang bagay na yun. Ang gusto kong pagtuunan ng pansin ay si Crispin. Magpa-file ako ng leave of absence dahil gusto kong makasama si Crispin sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Kumusta na nga pala siya? Nakakalakad pa ba siya? Oo naman. Pero ang sabi ng doktor ay mas okay kung naka-wheelchair siya. At nakalabas na rin siya ng ospital dahil gusto niya sa bahay na lang niya hihintayin ang kanyang takdang oras. Huwag mo isiping magdadamdam ako sa'yo. Mas gusto ko nga nangyari. Dahil merong mas mabigat na dahilan para pakasalan mo si Wendy. At sana, mangyari yun bago tuluyang ipikit ko ng lubusan ang aking mga mata. Kuya, hindi ganun kasimple yun. Pinaghahanda ang mabuti yun. Hindi naman siguro kailangan ng engrandeng kasal Ang importante, makasal kayo sa simbahan. Kahit simpleng kasal lang. Don't worry. Akong bahala sa budget. Malaki naman ang savings ka. Nakakaya naman sa'yo. Sobra-sobra na lang ginagawa mong pabor sa akin. Ako, Basilio. Ako ang humihingi ng pabor. Pinagbigyan mo rin lang ako. Kaya lubusin mo na. Pero, paano kung hindi pumayag si Wendy? Ako ang kukumbinsi sa kanya. At alam ko, hindi niya ako matatanggihan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Congratulations. I wish you all the best. Salamat, Kuya. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil hindi niyo ako piniko. Wendy, wala ka yatang imik. At mukhang malungkot ka. Don't be sad. Dahil araw ito ng kasal mo. Araw ng isang masayang pagdiriwang. Paano ako magiging masaya kung ang kasunod ng pagdiriwang ay isang masaklap na pagluluksa? Saka ka na magluksa kapag dumating na ang araw na yon. Sa palagay ko naman, buhay pa rin ako hanggang bukas. Pwede rin hanggang sa makalawa. Kanina pa tayo rito sa harap ng puntod ni Kuya. Hindi pa ba tayo aalis? Oo nga naman, Wendy. Hindi pa ba tayo uuwi? Iwan niyo po muna ako. Gusto ko mong pag-isa rito kahit sandali lang. O sige, mauna na kami ni Inay sa kotse. Doon ka na lang namin hihintayin, ha? Maraming salamat, Crispin.
Salamat sa iyong panahon at atensyong ginugol mo sa akin nung ikaw ay nabubuhay pa. Hindi ko malilimutan yung bawat masasayang sandali sa atin. Yung pinagsamahan natin. Kahit pa si Basilio ang aking pinakasalan. At sana, mapatawad mo rin ako sa aking mga pagkukulang. At naway, maging panatag at mayapa ka. Kung nasaan ka man ngayon, kung nasaan ka man naroroon. Uulitin ko, maraming salamat. At mahal na mahal kita. Wow, ang ganda naman ng bahay na to. Alam mo bang ganito yung dream house ko? Oo, hindi kalakihan pero gustong-gusto ko talaga. Sakto yung pagkakadesign. Kaya nga dito kita dinala eh. Dahil dito tayo titira. At sasama na rin natin dito si inay. Pero Basilio, paano ka nga nakapag-acquire ng ganitong bahay? Si Kuya Crispin ang nagpagawa nito. Natatandaan mo ba yung huling project niya dito sa Pampanga? Ito yun. Nakabili siya rito ng lote at pinatayuan ang bahay na ito. Ay, wala na talaga akong masabi sa utol mo. Ibang klase talaga siya. Malaki rin ang natirang savings ni Kuya. Ibinigay niya yun sa akin. Magtayo na lang tayo ng kahit na maliit na negosyo. Alam mo, Basilio, sayang talaga, no? Dahil wala na siya. Oo naman. Nagsiselos na ako sa mga sinasabi mo, ha? Patay na yung tao, pinagsiselosan mo pa. Eh, sino ba talagang mas mahal mo? Si Kuya o ako? Basilio, sabi ko naman sa'yo, wala na ang kuya mo. Ikaw ang pinakasalan ko, kaya ikaw ang mahal ko. Oo, Basilio. Ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, inyong napakinggan ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Wendy dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Mga nagsiganap, Laika Barista, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Boboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Chiquit Amor. Ito naman ang inyong lingkod, si Henry Uri, na muling nag-aanyaya sa inyo na pakinggan ang mga dulang tampok natin dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.